hello po, magandang araw po sa inyo lahat mga ka-friend ko, mga kalola. Ito na naman si Wonder Lola, si Lola Tess, yan. Ngayon po ay ang ating pong magluluto tayo. Yung kinataan biya, yan. Bihira po itong biya sa market. May umaga lang po meron. Ito hinahuhuli po sa tabang, na dagat tabang, yan. Medyo madalang po lang po ang binhi ng biya, kaya minsan lang po sa umaga lang to na makakabili po tayo. Mura lang po to, 120 lang po isang kilo, pero pag ginataan nyo, wow, sarap. Kaya bihira lang din po ako makapagluto. Kaya ngayon today, naka-share po ako ng biya. Kailangan na ipakita ko sa inyo. Sa ganun, makilala nyo ang menu na ito. Ito po yung mga menu pa po nung mga sinaunang panahon ng aking mga magulang na pinalaki rin po sa amin na napatikin nila. Kaya sa ngayon po yung mga kabataan, mga apo ko, hindi po nila alam yan eh. Pero ngayon patitikin ko po sa kanila para maintindihan nila. Halika pa, ito kakikita ko na po sa inyo ang ingredients sa ating getaang biya. Mga friend, ito po yung ating gagamitin na ingredients sa ating lulutuin na getaan na biya, getaang biya, isda, yan. Bihira lang po makachempo sa market dito sa amin, dito sa Rizal. Marami naman siyang biya, kaya lang, every morning lang po, pagdating mga tanghali, wala na. Tsaka mura lang po to mga friend, 130, isang kilo, yan, marami, isang kilo na po yan, marami na rin po makakakain dyan. Yan, kaya nakachempo po yung anak ko na inutusan ko da mga pamilya kahapon, yan, kaya meron tayong easy menu, ginataang biya, yan, sa mga nagmamadali sa pagluluto, yan, ito, napakadali lang po ito, tuturo ko po sa inyo, yan. Gagamit po tayo dyan na gigisa po natin ng bawang, sibuyas, tsaka prasong luya, tsaka sili, haba. Depende na po yung pagkagusto po nyo na mas maraming sili, mas masarap. Kasi kumot mayroon pong bata ako, mga apo na kakain, kaya ang aking sili po igagamit isang piraso. Kasi baka po masyadong umanghang, ayan. Kaya kayo po na ang bahalang mag-adjust pagdating sa mga sili. Pwedeng gamitan niya ng mga labuyo. Ang sarap niya, yung sasama nyo sa paggigisa yung labuyo. Naku, tsaka yung yaano sa gata, sa bandang huli. Naku, sarap niyan. Ngayon gagamit po ako, mas gusto ko po pagdating sa paggagata ng biya, magamit po ako ng patis. Patis po yung ginagamit ko na pantimpla. Yan. Yan, ganyan po. Halika po at ito, tayo po ay mag-umpisa na. Ngayon, lagyan na po natin ng mantika ang ating wali. Ngayon, lalagay na po natin yung luya. Ayan. Luya. Papupunahin lang po natin ng konti. Tapos lagyan na natin yung bawang. Ayan. Ayan po. Lagyan na rin natin ang sibuyas. Ganyang kabilis lang po yung ating pagluluto. Itong getaang biya ay easy minute. Ayan. Mabilis lang siya. Ayan. So, lagyan natin yung ating sili. Kung ganun karaming sili ang gusto nyo ilagay, bahala po kayo. Isa lang po nilagay ko dahil yung mga bata po yung kakain dito sa amin. Ayan. Ngayon, lalagyan na natin yung ating gata. Ayan. Yun po kasing isda natin, madali po yan madurog. Kaya bandang huli natin gagawin yan. Kung ipe-prepare lang natin muna po yung gata, titimplahan na natin at lalagyan natin ng mga tinta niya. Yan, ganyan. Antayin po natin siya lalagyan na rin natin siya ng konting paminta.
Paminta na. Tapos, lalagyan natin ng konting yung asukal, yung sugar. Lagi po tayo magtitimpla ng sugar. Konti-konti lang. Hindi po kinakailangan matamisin ang ating menu, kundi para ibabalance lang po natin yung lasa ng kanyang alat. Yan. Tapos lagyan natin yung ating patis. Yan. Sige, tignan yung pinakaasin nyo yun. Sige pa. Yan, tansya lang yan. Sige pa. Okay. Yan. Ito po pinakapaalat ko. Yan, ganyan. Ngayon po, kukulun po natin to. At pagka kumulo na siya, ilalagay na natin yung ating isda. Yung isda po, sa paglilinis po ng ating isda, kinakaliskisan po natin ng yung itong po to, kinaliskisan, ayan, isa-isa. Tapos, hinanggalan lang po ng bituka sa loob. Yung sa ibabaw lang, yung pinakahasang niya, tinanggal yung pinakahasang niya. Sa loob nito, yung hasang, tinanggal. Pagkatanggal, hinatak lang kung gano'n, natanggal na yung bituka, pero hindi na kailangan butasin. Kasi nasa loob po ito, kadalasan po yan, inadan yung mga itlog na maliliit. Yan, masarap po yung kainin. Kaya hindi na po kailangan masyadong linisin. Yan, ganyan po siya. Yan, ganyan po siya. Nilamas ko po yan sa asin, na may konting suka, at saka binalawan mabuti. Kasi para po mawala ang lansa. Yan. Ayan po. So, ilalagyan na po natin yung isa-isa ang ating isda dito sa palet. Ayan. Lalagyan na natin yung isa-isa. Ayan. Itsalansa ng maayos. Ayan. Ayan. Pagka kumulo po yan, so, titikman natin. Okay na. Yan. Kayo na po mambahala maglagay ng, kung gusto nyo lagyan ng konting betchin, o kaya ng magic sarap, o kung wag sarap, bahala po kayo. Depende na po yun sa panlasa nyo. Maging yung paglalagay ng paminta, yan, tsaka ng patis, ng timplada, bahala na rin po kayo. Pero pinakita ko lang po sa inyo kung ano po yung mga ingredients na ginagamit natin dito. Yan, ganyan lang po siya. O, lagyan mo ng cover, anak. Kuha ng pang-cover. Yan. May assistant tayo ngayon. Pag kukumulo po yan, yan. Masarap po yan. Mura lang po ang kilo ng ganito, ng biya. 130 lang po isang kilo niyan. Kaya, kayang-kaya po natin yan. Yan. Yan, natin po natin kumulo. Pag kumulo po yan, titikman natin kung tama lang pong alat. Siya, luto na po yan. So, yan, friend, kulo na ng kulo. Yan. Pag ito po masyado kasi natin pinakulo, malalabog po yung isda, kaya hindi pwede. Dali. Ngayon, kukuha po tayo ng konting suka. Yan, tama na po. Ayan, konting suka. Ayan. Atin po sa ibabaw. Yan. Hindi natin naman kumulo. Yeah, okay na po yung ating timplada. Yan. Okay na rin yung ating alat. Kaya alalay na lang po tayo sa alat kung paglalagay po natin ng patis, pag sumubra po medyo umalat. At kailangan konti lang. Ngayon, magdagdag na lang tayo. Yan. Yan. Tapos, hinigyan ko po ng konting suka. Yan, parang pinakapampawala na lansa yan eh. So, yan. Luto na po yung ating ginataan na biya. Mga friend, ito na po yung ating finished product sa ating ginataan na biya. Yan. Murang-murang halaga. Mabilis pa. Isikop pa. Sarap pa. Yan. Mabilis lang. Makakakain na. Lalo na pagka nagugutom. O, paano po, friend? Kayo na po bahala. Nakakain na rin po ako. O, ayan na.
Tayo po ay nakaluto na mga friend at sana nagustuhan nyo ang aking ginataang biya for today. Gayahin po nyo at subukan po nyo, talagang magugustuhan din po nyo ang lasa niyan. Huwag lang po nyo lalabugin dahil madali po malabog ang isdang biya. Kaya kinakailangan lutuin muna ang mga gata, ang mga timplado na bago ilalagay po natin ang biya sa bandang huli. Mga ilang kulo lang po, pwede na. Yan. O paano po? Maraming salamat po. May panibay sa inyong panonood. At ito naman po yung panibago nating menu for today. Ginataang biya. Sana po nakapagbigay ako sa inyo ng isa pantik menu tips. Yan. Paano pa mga friend? Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. God bless po sa lahat. Wow.